لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng aklat ng paniniwalang pinagaan. Ang nakaraang aralin natin ay tungkol sa mga sektang naligaw sa bahagi ng pananampalataya natin sa al-asma wa sifat. Ang una natin natalakay ang mga kampo ng tamthil at ang ikalawa ay ang ta'til. At narito na tayo sa ikatatlo at ikaapat na pangkat, ang mga kampo ng ta'wil o pagbibigay pakahulugan at ang mga kampo ng tajhil o pagpapamangmang. Sinabi na may akda, ahlu ta'wil alladhina i'taqadu anna ba'da nusus as-sifat kas-sifat al-fi'liyya wal khabariyya la tadullu ala sifatin haqiqiyyatin lillahi ta'ala. فاتفقوا يبحثون عن معاني أخرى يحملون النصوص عليها بلا دليل صحيح يسوغ لهم صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف الظاهر مسمين تحريفهم هذا تأويلا. Ang mga kampo ng pagbibigay pakahulugan o ta'wil, ang mga naniniwala na ang ilan sa mga teksto ng mga katangian, gaya ng mga katangiang panggawain at pangulat, ay hindi nagpapahiwatig ng isang tunay na katangian para kay Allah. Kaya naman, nagsimula sila na nagtatalakay sa mga kahulugang iba pa na itinutugma nila ang mga teksto sa mga ito ng walang tumpak na patunay na magbibigay matuwid sa kanila sa pagbaling sa pananalita palayo sa hayag na kahulugan nito, habang tumatawag sa paglilihis nilang ito bilang ta'wil o pagbibigay pagkahulugan. Ang mga sifatun fi'liyya, katangiang panggawain na natalakay na natin, ay konektado sa kalooban ni Allah. Ano ang gagawin niya at kailan niya ito nais na gawin, na kung saan ay nagbabago ayon sa kalooban niya. Gaya ng al-maji, pagdating, al-istiwa, pagpapaibabaw o pagluklok, o kaya pagbaba, at iba pang mga katangiang fi'liya o gawain. Ang sifatun khabariya o mga katangiang pangulat o isa pang terminolohiya, sifatun dhatiyah o mga katangiang pansarili, na kung saan ay walang puwang dito ang sariling opinyon o pagkakaunawa, bagkus ay sa pamagitan ng as-sam'u wan naqlu wal khabar. At ito ay mula sa Quran at Sunnah ng propeta, na gaya ng katangiang mukha, dalawang kamay at iba pa. Kaya sinabi na may akda na alladhina i'taqadu anna ba'da nusus as-sifat kas-sifat al-fi'liyya wal khabariyya la tadullu ala sifatin haqiqiyya lillahi ta'ala. Ang mga naniniwala na ang ilan sa mga teksto ng mga katangian, gaya ng mga katangiang panggawain at pangulat, ay hindi nagpapahiwatig ng isang tunay na katangian para kay Allah. Sapagkat ang mga kampo ng ta'wil, sila po ay nag-invento ng mga kawaid o mga panuntunang sinusunod nila. At kapag may nasasaad na tekstong sumasalungat sa mga panuntunang kinatha nila, sasabihin nila na ang tekstong ito ay hindi tanggap ng isipan ng tao. At ang gagawin nila ay mag-imbento ng pakahulugang pilipit sa mga tekstong ito, pero hindi nila ito tinatawag na tahrif o pagpipilipit ng teksto. Pagpilipit ng teksto, bagkus ay tinatawag nila ito na ta'wil o pagbibigay pakahulugan.
Sinadya nila ang pag-iimbento ng pakahulugan sa mga teksto ng Quran at Sunnah na salungat sa inilagay nilang mga panuntunang batay din sa sarili nilang opinion. Kaya naman, tuwing may tekstong salungat sa mga inimbento nilang panuntunan na ito, ay mag-iimbento din sila ng sarili nilang pakahulugang walang batayan. Dahil sa paniwala nila na ito ang hinihiling o kailangang pakahulugan ng mga teksto. Ang pagbibigay pakahulugan ng mga nasasaad na pangalan at katangian. Dahil ang tinutukoy nila dito na ta'wil ay pag-iimbento ng pakahulugan sa halip na tanggapin ang lantad o literal na nasasaad sa teksto. Kung tutuusin, ang pag-iimbento ng pagkahulugan nilang ito na walang batayan ay hindi maituturing na ta'wil sa tunay na kahulugan ng terminolohiyang ta'wil. Bagkus ito ay tahrif o pagpapalit at pagpipilipit ng kahulugan. Kaya naman, nang pinagtibay o kinilala ni Allah ang katangiang dalawang kamay, itinuturing nila ang mga batayang ito na may kahulugang metaphorical o majaz. Dahil ayon sa kanila, na hindi tanggap ng isip ng tao na si Allah ay may dalawang kamay na gaya din sa tao. Kaya ang kanilang ginawa, pinalitan nila ang lantad o literal na kahulugan ng batayan na ito na sa pag-aangkin nila na ang ginawa nila ay ang pagbibigay pakahulugan ng majaz o metaphorical sa salitang dalawang kamay. Pero ang totoo ay ang pakahulugan nilang ito ay walang dalil. Ibig sabihin, ang ginawa nila ay tahrif o pagpapalit o pagpipilipit ng kahulugan o pagbabaluktot ng kahulugan. Kaya sinabi na may akda, فَاتَّفِقُوا يَبْحَثُونَ عَنْ مَعَانِ أُخْرَى يَحْمِلُونَ النُّصُوصَ عَلَيْهَا بِلَا دَلِيلٍ صحيح يسوغ لهم صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف الظاهر مسمين تحريفهم هذا تأويلا. Kaya naman nagsimula sila na nagtatalakay sa mga kahulugang iba pa na itinutugma nila ang mga teksto sa mga ito ng walang tumpak na patunay na magbibigay matuwid sa kanila sa pagbaling sa pananalita palayo sa hayag na kahulugan nito, habang tumatawag sa paglilihis nilang ito bilang ta'wil. Sapagkat ang hayag o literal na katangian gaya ng sinabi ni Allah, bal yadahu mabsutatan, bagkus ang dalawang kamay niya ay mga nakabukas. Subalit, batay sa inimbento nilang panuntunan, hindi nila tanggap na si Allah ay may dalawang kamay sa literal na kahulugan nito. Kaya mag-imbento sila ng pakahulugang wala namang autentikong batayan bagkus sa sarili lamang nilang opinyon. Dahil ang tamang pagta'wil sa isang salitang tinuturing na metaphorical o majaz ay nararapat na mayroong batayan sa totoong pakahulugan ng isang salita, at ito po dapat hindi kabilang sa ghaib o mga nakalingid, sapagkat sa aqida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang mga batayan na may kaugnayan sa ghaib o mga bagay na nakalingid, ang pakahulugan nito palagi ay lantad o literal. Samantalang sila ay nagbago ng mga pakahulugang lantad at literal nang walang batayan. At ang pagbabago ng pakahulugan o pag-alis ng lantad na kahulugan ng teksto ay hindi ta'wil, bagkus ito ay tahrif, pagpipilipit, pagbabaluktot ng salita, sapagkat binago nilang kahulugan pero tinatawag nila itong ta'wil. Nang pinagtibay o kinilala ni Allah sa sarili niya ang katangian na dalawang kamay, sa opinyon nila,
na ito ay paghahalintulad kay Allah sa mga nilikha na mayroon din na mga kamay. Dahil dito, binago nila ang kahulugan ng lantad na salitang kamay sapagkat ayon sa panuntunan nila na ito'y magiging tamthil, na rapat na ito'y may ibang pakahulugan. Kaya naman ay binago nila ang kahulugan. Sinasabi nila na dahil sa hindi tayo naglalarawan sa mga katangian ni Allah, kung magkagayon ang dalawang kamay, na tinutukoy dito ni Allah ay ang biyaya o kakayahan, ni'ma at saka qudra. Ngayon kung tanungin natin sila, saan ang kanilang batayan na autentiko na ang dalawang kamay, ang kahulugan ay biyaya o kaya kakayahan? Walang dalil. Kaya ang opinion nilang ito ay walang batayan. Kaya naman, sila'y nag-alis, nagpalit at nagpilipit, nagbaluktot ng kahulugan ng salitang kamay sa teksto na hindi naman ito ang tinutukoy na kahulugan sa salita ni Allah. Kung ito nga ang salitang tinukoy ni Allah, tiyak na lantaran niya itong sasabihin sapagkat siya ay nangungusap sa mga tao bilisanin Arabiyyin mubin, sa pamamagitan ng lingwaheng Arabi na malinaw, lingwaheng malinaw na hindi na nangailangan ng imbentong pakahulugan. Gayon din naman na nakita nila na pinagtibay ni Allah ang katangiang mukha na sinasabi ni Allah, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Mamamalagi naman ang mukha ng Panginoon mo, mukha ng Panginoon mo ang may pagpipitagan at pagpaparangal. Ito ay sa Ar-Rahman 27. Sa kanilang opinion na ito'y paghalintulad na naman sa katangian ng mga nilikha kung literal ang pakahulugan. Dahil dito, binago na naman nila ang pakahulugan na sinasabi nila na ang tinutukoy na mukha ay ang gantimpala o sarili ni Allah. At ito ang ginawa nila sa lahat ng mga sifatun khabariya o dhatiya o katangiang pangulat o pangsarili at mga katangiang panggawain na ipinanlarawan ni Allah sa sarili niya o ipinanlarawan ng propeta sa kaniyang sunnah. Ang lantad na kahulugan ng istawa sa lingwaheng Arabic ay lumuklok, pumaibabaw o pumaitaas. Pero pinalitan nila ng istawla na nangahulugan ng naging makapangyarihan o nangibabaw sa kapangyarihan. Yan ang kahulugan ng fi'il na istawla, nangibabaw sa kapangyarihan sa lahat ng mga nilikha. Ang tanong, kailangan pa ba ni Allah na mangibabaw sa kapangyarihan sa lahat ng mga nilikha, samantalang siya naman ang pinakamakapangyarihan? Pinalitan din nila ang kahulugan ng bumaba. Ayon sa hadith na si Allah ay bumababa sa langit ng lupa, na nangahulugan na si Allah daw ay nagpababa ng kautusan niya sa lupa. Ang pagkahulugan na namang ito, nalihis sa lantad na kahulugan o literal na kahulugan ng salita, walang batayan. Sinasabi nila na ang kahulugan ng salita ni Allah na waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, at dumating ang Panginoon mo at mga anghel ng hanay-hanay, na ito ay nangahulugan ng dumating ang kautusan ng Panginoon mo. Pinalitan nila ang salita ng kautusan, ang salitang Rab, at dumating ang kautusan ng Panginoon mo. Ganito ang kanilang ginagawa sa sifatun khabariyah o mga katangiang pangulat at sifatun fi'aliyah, katangiang panggawain nang walang batayan mula sa Quran o Sunnah. Mga pakahulugang ayon sa kanila ay ta'wil, na sa katotohanan ay pakahulugang bulaan o baluktot o pinilipit ng literal at lantad na kahulugan ng salita.
ang mga pag-aangkin nilang ito ay malinaw na kabulaanan, sapagkat si Allah ay nangungusap sa mga tao sa pamamagitan ng lingwaheng Arabi na malinaw, lalong-lalo sa mga bagay na may kaugnayan sa aqida, lalong higit sa pananampalataya sa al-asma' was sifat, mga pangalan at katangian ni Allah, sapagkat ang aqida ay hindi maaaring mabago. Kasi sinabi na may akda, waraddu alayhim min wujuh, awalan, anna Allah Ta'ala a'lamu binafsi, wa asdaqu qila, wa ahsanu haditha min khalqih, wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam a'lamu bi rabbih wa asdaqu lisanan wa afsahu bayanan wa ansahu al-ummati lil ummah, fa kaifa yastadriku ahadun 'ala Allah wa rasuli wa yaj'alu kalamahuma mad'atan lit-talbis wad-dalal. Ang pagtugon sa kanila ay sa ilang paraan. Una, na si Allah ay pinakamaalam hinggil sa sarili niya, pinakatapat sa sinasabi, at pinakamaganda sa pakikipag-usap kaysa sa nilikha niya. Ang sugo ni Allah ay pinakamaalam hinggil sa Panginoon niya, pinakatapat sa pagsasalita, pinakamataas sa paglilinaw, at pinakamapagpayo sa kalipunan o umma para sa kalipunan. Kaya papaanong may magtutumpak sa isaman kay Allah at sa sugo niya at magtuturing sa pananalita nilang dalawa bilang ipinanawagan para sa pagpapalito at pagkaligaw. Ang mga teksto ay malinaw, pero ang paniniwala ng mga kampong ito ng ta'wil ay hindi malinaw ang salita ni Allah, sapagkat ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng iba pang pakahulugan. Ang tanong, sila kaya'y mas maaalam pa kaysa sa propeta mismo? Ito po ay imposible. O kaya, sila kaya ay mas maalam kaysa sa propeta, mga sahaba, at sunod na 3 henerasyon sa lingwaheng ginamit sa Quran? Ito rin ay imposible. Sinabi na may akda, thaniyan, anal asla fil kalam hamluhu ala haqiqatih, wala yasihhu ta'wilahu illa bidalilin sahihin yaqtadi sarfahu ang zahirihi ila majazi, wala dalil. Na ang batayan sa pananalita ay ang pag-uugma nito o pag-uugma rito sa realidad nito, at hindi natutumpak ang pagbibigay pakahulugan dito malibang may isang tumpak na patunay na humihiling ng pagbaling nito palayo sa hayag na kahulugan nito patungo sa patadanghagang kahulugan nito. Ang ikalawa, annal asla fil kalam hamluhu ala haqiqati, na ang batayan sa pananalita ay ang pag-uugma nito sa realidad nito. Ito ang orihinal at wastong pakahulugan. Ang realidad o literal na pakahulugan ng salita, kagaya sa mga tekstong ito, waja'a rabbuka, at dumating ang Panginoon mo. Rabbuna yanzilu min thuluthil akhir minal layl, ang Panginoon natin ay bumababa sa langit ng lupa sa ikatatlong huling bahagi ng gabi. Wa yabqa wajhu rabbik, mamamalagi naman ang mukha ng Panginoon mo. Bal yadahu mabsutatan, bagkos ang dalawang kamay niya ay mga nakabukas. Ang mga salita pong dumating at bumaba na mga katangiang panggawain at mga salitang mukha at dalawang kamay na mga katangiang pangulat o pansarili ay ang kahulugan lamang na literal ang dapat tanggapin
nang wala ng pagbabago ng kahulugan na wala namang pinagbabatayan. Kaya sinabi na may akda, wala yasihhu ta'wilahu illa bidalilin sahihin yaqtadi sarfahu an zahirihi ila majazi. Wala dalil at hindi natutumpak o hindi wasto ang pagbibigay pakahulugan dito malibang may isang tumpak na patunay na humihiling ng pagbaling nito palayo sa hayag na kahulugan nito patungo sa patalinghagang kahulugan nito. Hindi wasto ang pakahulugan sa mga katangiang ito, maliban lamang kung mayroong autentikong batayan na nagtuturo na ang mga salitang ito ay majaz, patalinghagang salita na nagpapahiwatig ng iba pang kahulugan. Thalithan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad bayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim wa ballagha al-balagha al-mubin fala yumkinu ay yuhmila sallallahu alaihi wasallam hadha al-bab al-azim duna bayan al-murad alladhi idda'ahu ha'ula al-muharrifuna min al-ma'ani al-mukhtara'ah. Ikatatlo na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naglinaw sa mga tao nang ibinaba sa kanya mula sa Panginoon niya at nagpaabot ng malinaw na pagpapaabot. Kaya naman, hindi maaari na magpabaya siya sallallahu alaihi wasallam sa dakilang paksang ito ng walang paglilinaw sa ninanais ipakahulugan na inaangkin ng mga tagapaglihis na ito mula sa mga pakahulugang inimbento. Ang ikatatlo, sabi na may akda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad bayyana lin-nasi ma nuzila alaihim min rabbihim, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naglinaw sa mga tao nang ibinaba sa kanya mula sa Panginoon nila. Na ang propeta ay hindi niya iniwan ang kanyang ummah malibang sila ay nasa al-mahajjatul bayda, patutunguhang malinaw, nasa tuwid na malinaw, tuwid at malinaw na daang tatahagin, na kung saan layluha kan nahariha, na ang gabi nito'y gaya ng araw sa liwanag. Wala siyang iniwan na anumang nakabubuti na hindi niya itinuro sa kanila. At wala siyang iniwan na anumang nakakasama na hindi niya itinuro sa kanila at binalaan sila sa kasamaan nito. At pumanaw ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nakumpleto niya ang mga pambabatas nito. At ito mismo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sa araw na ito, bumuo ako para sa inyo ng relihiyon ninyo, lumubos ako sa inyo ng biyaya ninyo, at nalugod ako para sa inyo sa Islam bilang relihiyon. Iniwan po ng propeta ang umaniya na maliwanag ang mga pananda ng daang tinatahak nila. Hindi sila mangangapa sa dilim dahil sa gabay na iniwan niya. Sinabi niya, taraktukum alal bayda la yazighu anha illa halik. Iniwan ko kayo sa maliwanag na daan. Ang sinumang lumihis ay mapapahamak. Ito ang malinaw na daang nararapat na tahakin ng mga Muslim, sapagkat ito ang nag-iisang daang nais ni Allah na tahakin natin, na kung saan sinabi ni Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Na ito ang daan ko, tuwid, kaya sumunod kayo. Huwag kayong sumunod sa mga ibang landas para magpahihiwalay ang mga ito sa inyo palayo sa landas niya. Iyon
ay itinagubili niya sa inyo nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala. Al-An'am 153. Ang daan ni Allah ay isa lamang, samantalang marami ang mga daan, at sa bawat daan na ito ay may demonyong nag-aanyaya sa tao ayon sa tinura ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ang sinumang nag-iwan ng tuwid na daan ni Allah ay mapapabilang sa mga taong tumatahak sa daan ng demonyo na ang kasadlakan ay mapapahamak. Wala yazighu anha illa halik, sabi ng propeta. Ito ang dahilan kung bakit dinadalangin natin sa Suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Gabay mo po kami sa tuwid na daan. At tungkol sa paksang al-asma was sifat, ang propeta ay hindi nagsalita ng anumang kagaya sa salita ng mga ahlul ta'wil. Kaya naman, ang sinumang sumunod sa daang ito ng mga kampo ng ta'wil, hindi daan ni Allah ang kanyang tinatahak. Dinugtong pa ng may akda, wa balagal mubin, fala yumkinu ay ayumhila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadha al-bab al-azim duna bayan al-murad alladhi da'ahu haula al-muharrifun min al-ma'ani al-mukhtara'ah. At nagpaabot ng malinaw na pagpapaabot, kaya naman hindi maaari na magpapaya siya sallallahu alaihi wasallam sa dakilang paksang ito nang walang paglilinaw sa ninanais ipakahulugan na inaangkin ng mga tagapaglihis na ito mula sa mga kahulugang inimbento. Kung totoo na may isang bagay na nangangailangan ng paglilinaw ayon sa kanilang pag-aangkin, tiyak na nilinaw na ito ng propeta sa mga tekstong ito. Kaya naman, sa mga ahlul ta'wil na ito, maaari natin silang tanungin sa mga inimbento nilang pakahulugan, sa mga pag-aangkin nilang patalinghaga daw, majaz, na salitang ginamit ni Allah sa al-asma was sifat. Halimbawa, ang tanong, ang pakahulugan ba ninyong ito'y alam ng propeta at mga sahaba? Ang tanong po nito ay pinapipili lamang natin sila sa dalawang sagot, oo o hindi. Ano man ang piliin nila ay hindi nila ito kayang patunayan. Kung ang sagot nila ay oo, alam ng propeta at mga sahaba, alam nila, ang sunod na tanong ay saan ang dalil? Saan ang batayan? Tiyak na wala na naman silang maipakitang autentikong batayan. Kaya, kung ang isasagot naman nila sa unang tanong ay hindi alam ng propeta at mga sahaba ang mga pakahulugang ito, itong sagot na ito ay nakakatawa. Sapagkat hindi alam ng propeta at mga sahaba, pero alam nila, kung gayon, mas maalam pa sila kaysa sa propeta mismo at mga sahaba. Kaya naman, anuman po ang piliin nilang sagot, ay hindi nila kayang patunayan. Kaya, maaari na naman na ang isasagot nila, magbabago sila ng sagot. Maaaring sabihin nila, alam ng propeta at mga sahaba. Subalit, nanahimik lamang sila. Hindi nila sinabi ang pakahulugang ito. Wallahi, kahit mangmang, makakaintindi na ang mga kasagutang ito'y nakatatawa at hindi tanggap ng matinong pag-iisip ng tao. Paano nila nalaman na alam pala ng propeta at mga sahaba kung ang propeta at mga sahaba mismo ay nanahimik? At isa pang tanong sa kasagutang ito, kung alam ng propeta at mga sahaba pero nanahimik lamang sila, bakit ang mga kampong ito ng ta'wil ay naglakas ng loob, nangahas na magsalita sa bagay na nahimik naman ang propeta at mga sahaba? At ang pinakamasama, ito po ay pamamaratang sa propeta ng kataksilan sa amana
na mensaheng ipinagkatiwala sa kanya. Dahil mayroon pa palang itinago. Nagtaksil ang propeta kasi tinago niya na hindi niya itinuro sa mga tao. Mayroon pa. Dito tayo sa pang-apat, mga kapatid. Ito ang panghuli. Ahlut tajhil, ang mga kampo ng pagpapamangmang. Ang ikaapat na pangkat na naligaw sa pananampalataya sa al-asma wa sifat, tinatawag nilang itong ahlut tajhil o mga kampo ng pagpapamangmang. Bago natin talakayin ang tungkol sa pangkat na ito, kailangan muna nating linawin ang isang mahalagang usapin. Ang tungkol po sa mga, halimbawa, kaisipan, deklarasyon o pahayag o pangungusap na pinagsasama ang mga dahilan upang ang mga ito'y katanggap-tanggap. Dahil may mga kaisipan, pahayag o pangungusap na hindi tanggap ng pag-isip ng tao. O maaari na ang bahagi lamang ay tanggap, subalit ang iba'y hindi tanggap. Walang alinlangan na may mga kaisipan, pahayag o pangungusap na tiyakan at lubusang tanggap ng tao. At ano-ano itong mga dahilan, mga saligan o kondisyon na kapag natupad ay katanggap-tanggap ang mga kaisipan, ideolohiya o pahayag o pangungusap na ang mga pahayag na ito, paniniwala o pangungusap ay nakarating sa atin batay sa ilm na tinutukoy natin dito, kaalaman o impormasyong mapapanaligan. Ang ikalawa, batay sa sedq, katapatan o makatotohanan, na ito'y sumasang-ayon sa realidad o tunay na kaganapan ng buhay. Ang ikatatlo ay batay sa bayan, paglilinaw. At ang ikaapat ay batay sa nos o pagpapaalalang pakinabang. Ang apat na kondisyong ito, kapag umiral sa isang kaisipan, pahayag o pangungusap, ay natupad ang mga dahilan o mga kondisyon upang ito'y katanggap-tanggap. At ang apat na mga kondisyong ito'y umiiral sa mga teksto ng al-asma wa sifat, na ang mga tekstong ito ay mula sa Quran at Sunnah. Ang unang kondisyon ay ilm, kaalaman o impormasyong mapapanaligan, sapagkat si Allah kapag nagsalita tungkol sa sarili niya, walang alinlangan na siya ang pinakamaalam sa sarili niya. Wala pong Muslim na mayroong pagdududa sa bagay na ito, kahit katiting man lang. Gayon din naman, kapag ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasalita tungkol kay Allah, walang alinlangan na siya ang nakaalam sa lahat ng tao, sapagkat sinasampalatayanan natin na siya ay sugo ni Allah. Kaya naman natupad ang unang kondisyon kapag ang batayan ay mula sa Quran at Sunnah. Kaya naman ang salitang ilm, kaalaman, o impormasyong mapapanaligan ay madalas na tumutukoy sa batayang mula sa Quran at Sunnah. Sapagkat ito ang impormasyong mapapanaligan ng mga Muslim, gaya ng salita ng Allah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, na magsabi kayo hinggil kay Allah nang hindi ninyo nalalaman. Ang ilm na tinutukoy dito ay ang kaalamang mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa pinagbabatayang Quran. Ang ikalawang kondisyon, na ang pahayag, ulat at paniniwala o pangungusap ay sedq, katapatan o makatotohanan. Sinabi na Allah, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, sino pa ang higit na tapat kaysa kay Allah sa pakikipag-usap. Gayon din naman sinabi ni Allah tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hindi siya bumibigkas sa ayon sa pithaya, walang iba ito kundi isang kasi na ikinakasi sa kanya.
Kaya naman, natupad sa salita ni Allah at salita ng sugo niya ang mga dalawang kondisyon na ilm, kaalaman o impormasyong mapapanaligan, at sedok o makatotohanan. Ang ikatatlong kondisyon ay ang bayan, paglilinaw. Sinasabi ni Allah, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Nagbaba kami sa iyo ng aklat bilang pagpapalinaw para sa bawat bagay, bilang patnubay, bilang awa, at bilang balitang nakagagalak para sa mga Muslim. Ang lingwahe po ng Quran ay malinaw upang makarating sa tao ang malinaw na mensahe ni Allah, upang hindi malihis ang pagkakaunawa ng mga tao na sanhi ng pagkapilipit o pagbabago ng mga batas ni Allah, lalong-lalo na ang talata ng Quran tungkol sa aqida, sapagkat ang aqida ng lahat ng mga propeta ay hindi nababago. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "U'titu jawami'al kalim." Binigyan ako ng maiksi pero malinaw na pananalita. Siya ang pinakamahusay sa pananalitang malinaw. Yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ikapat po na kondisyon ay nos o pagpapaalala o pagpapayo. Nang sinugo ni Allah ang mga sugo at nagbaba ng mga banal na kasulatan, ang layunin ay upang maigabay ang mga tao sa lahat ng kabutihan dito sa mundong ito at kabilang buhay. Hindi niya ninais na lituhin, pahirapan at magbigay ng alinlangan sa mga tao, bagkus ang mga paalala, aral at payo na ito'y malinaw na maunawa ng tao. Bakit? Kailangang malinaw upang makamtan ang kabutihan nito para sa buhay. Kaya naman inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran na mubin, aklat na naglilinaw sa maraming bahagi po ng Quran. Halimbawa, tilka ayatul kitabil mubin. Ang mga ito ay mga talata ng aklat na naglilinaw. Ito ay sa Syu'ara, ikalawang talata ng aklat na ito ni Allah ay nilinaw ng propeta sa mga tao sa pamamagitan ng salita at pagsasabuhay niya. Lahat ng mga pagpapaala ng propeta ay ayon sa ibinaba ni Allah na aklat, at ang kaasalan ng propeta mismo, ang kanyang kaasalan mismo, ayon sa salita ni Aisha radhiyallahu anha ay Quran. Kaya naman, siya ang pinakamainam na tagapagpaalala o tagapagpayo, nagabay sa lahat ng kabutihan sa mundong ito at kabilang buhay. Kaya naman ang mga tekstong ito, ulat, hatol o paniniwala o pangungusap ay nakasalig sa ilm, kaalaman o impormasyong mapapanaligan, sedok, katapatan o makatotohanan, bayan, paglilinaw, nos, pagpapaalalang pakinabang. Ang pangusap ni Allah sa mga tao na nasa sa Quran ay nakasalig po sa apat na mga kondisyong ito. Kaya din naman, nang nangaral ang propeta sa Hajj, yung Hajj niya na pamamaalam, sinabi niya sa mga tao, na kapag kayo'y tatanungin tungkol sa akin, ano ang sasabihin ninyo? Sagot ng mga tao, nashhadu annaka qad ballaghta risala wa addaytal amana wa nasahtal ummah. Kami ay nagpapatutuo na ipinarating mo ang mensahe, isinagawa mo ang amana, ang ipinagkatiwala sa iyo, at nagpaalala ka sa ummah. Nagbigay ka ng payo sa ummah. Sinabi ng propeta, Allahumma qad balagh, Allahumma fashhad. O Allah, naipaabot ko na. O Allah, saksi po kayo. Kaya naman sa mga kondisyong ito, nalaman ang salita ni Allah at salita ng propeta,
May natira pa kayang alinlangan sa isip ng isang Muslim na sumasampalataya sa aklat ni Allah at sunna ng propeta? May puwang pa kaya ang sariling opinyon sa akida? Maaari pa bang sabihin ng isang matinong Muslim na ang mga salita ni Allah ay malabo o majaz o pataling haga at ito ay nangailangan ng pagpapakahulugang ayon sa sariling opinyon? Paano kaya nagkalakas ng loob ang kampong ito ng kaligawan na sinasabi nila, ang ipinahiwatig ni Allah ay hindi itong literal na kahulugan, bagkos ay ganito't ganoon. Ang ipinahiwatig niya sa pangalan at katangiang ganito ay ganito't ganoon. Ang ganitong paniniwala ay batay po sa haka-haka na walang batayang mula sa Quran at Sunnah. Tinatawag ito sa Quran, ito'y binasa na natin, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ang tawag dito ay ang pagsasabi hinggil kay Allah ng walang kaalaman. Sinabi na may akda, alladhina i'taqadu anna ma'ani ma akhbara Allah bihi an nafsihi aw akhbara biha rasuluhu majhulatal ma'na. Ang mga naniwala na ang mga kahulugan ng ipinabatid ni Allah tungkol sa sarili niya o ipinabatid ng sugo niya ay di nalalaman ang kahulugan, nakatago ang kahulugan. Gaya ng salita ni Allah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ang napakamaawain sa trono ay lumuklok. Taha, number 5. Ang katangiang panggawaing ito, fi'liya, pumaibabaw, istawa o lumuklok, sa kanilang paniniwala na ito'y hindi alam o nakatago ang kahulugan. Pero ang paniniwala po ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayon sa salita ni Imam Malik, rahimahullah, al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Ang pagpapaibabaw ay batid, kung paano ay nakalingid. Ang pananampalataya dito ay obligado at ang pagtatanong tungkol dito ay bid'ah. Al-istiwa ay batid, ma'lum. Ibig sabihin, nabatid natin ang kahulugan ng al-istiwa. Ayon sa lingwahe ay pumaibabaw, pumaitaas o lumuklok. Wal kayf, majhul, kung paano ay nakalingid. Hindi alam. Ibig sabihin na hindi natin alam kung paano ang pagpapaibabaw sapagkat hindi ito inilarawan sa atin ni Allah ni ng sugo niya sallallahu alaihi wasallam. At sapagkat ang katangiang ito ay hindi rin maarok ng isipan natin. Pero ang opinyon ng ligaw ng grupong ito na ang mga katangiang ito ni Allah ay hindi alam ang kahulugan. Kung hindi naman pala alam ang kahulugan, kung ganon, si Allah pala ay nangungusap lamang sa mga tao nang hindi naunawaan? Ano kung ganon ang silbi ng mensaheng ito ni Allah kung hindi naman nauunawaan ng tao? Sabi na may akda, la ya'lamuha illallah wala sabila li ahadin ila al-ilmi biha yusammuna anfusahum wa tariqatahum at-tafwid, na walang nakakaalam dito maliban kay Allah at walang paraan para sa isa man tungo sa pag-alam dito. Tinatawag nila ang pamamaraan nila bilang pagpapaubaya at tafwid. Tanging si Allah lamang ang nakakaalam at walang ibang paraan ang sinuman upang ito'y malaman. Itong paniniwala nila ay tinatawag nilang at-tafwid o pagpapaubaya. Nang ibig sabihin, ipinaubaya na lamang nila kay Allah ang kaalaman nito.
sapagkat hindi ito nalalaman ng tao. Ano ang silbi ng mensaheng hindi naman naunawaan? Ano ito? Nagsisilbi na lamang na mga orasyon ng mga magikero, ng mga manggagaway na hindi naman naiintindihan. Ito ay hindi tanggap ng matinong pag-iisip. Paano na si Allah ay mangungusap sa mga tao ng mga pananalitang hindi naman nila alam? Ano ang silbi ng mensaheng hindi naunawaan? Ang paniniwala po ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na si Allah ay nangungusap sa mga tao ng mga salitang malinaw na naunawaan ng tao. Kapag sila nagsalita tungkol sa mga pangalan at katangian niya, nagaya sa mga katangiang pansarili, sifaton datiya na mukha at dalawang kamay, at kagaya sa mga katangiang lumuklok o bumaba, mga katangiang panggawain. Ito po ay mga salitang alam ng tao. Sino ba ang taong hindi nagkaunawa? Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng kamay? Anong ibig sabihin ng mukha? Anong ibig sabihin ng lumuklok? Ito ay napakalinaw na mga salita ng Quran. Subalit, dahil ito ay kabilang sa mga ghaib, ang pakahulugan nito ay kahulugang lantad o literal na walang tahrif o pagpapalit ng kahulugan, walang ta'til, walang takyif, at walang tamthil. Na ang apat na mga terminolohiyang ito na talakay na natin sa unahan. Ito ang wastong paniniwala. Kailangan ang paghihiwalay sa kaibahan ng tafwidul kayfiyya wa tafwidul ma'na, pagpapaubaya ng paglalarawan at pagpapaubaya ng kahulugan, paglalarawan at kahulugan. Ang ligaw na siktang ito ay pinaubaya nila ang kahulugan sa kaalaman lamang daw ni Allah. Sinasabi nila na ang bagay na ito ay hindi namin alam. Kaya sila tinawag na ahlut tajhil. Dahil sa paniwala nila na pinamangmang namin ang aming mga sarili sa anumang katangian o isinantabi namin ang anumang katangian. Ito po ay kabulaanan, batil. At matutunghayan natin ang katugunan sa kanila sa pamamagitan ng ilang mga paraan. Waraddu alayhim min wujuh. Awalan, annahu yamtani'u an yakuna babul ilmi billah alladhi huwa asyarafu abwabiddin musidan fala aqla wala naqla yadullani alay. Ang pagtugon sa kanila ay sa ilang paraan. Una, na naging imposible na ang pinto ng kaalaman kay Allah na siyang pinaka marangal sa mga pinto ng relihiyon ay nakapinid sapagkat walang pagkakaunawa o walang pagpapaabot ng katuruan na nagpapatunay roon. Hindi po tanggap ng matinong pag-iisip na ang pinto ng kaalaman tungkol kay Allah sa pamagitan ng Quran at Sunnah ay nakapinid, sarado. Bakit? Sapagkat sinasabi nila na ang kahulugan ng mga katangian at pangalan ni Allah ay hindi alam, nakatago. Kaya naman, ipininid na namin ang pinto ng kaalaman. Thaniyan, an Allah Ta'ala anzala al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin wa amara ibadahu bi ta'aqqulihi wa tadabburi ma'anihi walam yastatni syai'an. Na si Allah ay nagpababa ng Quran sa isang wikang Arabi na malinaw at nag-utos sa mga lingkod niya na magpakaunawa nito, magmuni-muni sa mga kahulugan nito at hindi nagbukod tangi ng anuman. Nang nagbalita si Allah at nag-utos, sinabi niya, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab.
ito ay isang pinagpalang aklat na pinababa namin sa iyo upang magmuni-muni sila sa mga talata nito at upang magsaalaala ang mga may isip. Ito ay sa Surah As-Sad 29. Sa mga salitang ito ng talata na liyadabbaru ayati upang magmuni-muni sa mga talata nito waliyatadhakkara ulul albab at magsaalaala ang mga may isip. Ito po ay utos sa mga Muslim na magmuni-muni at magsaalaala sa mga talatang ito. At ang pagmumuni-muni at pagsasaalala sa mga talata ni Allah, ito po sa ating paniniwala ay dakila ring pagsamba. Ang tanong, paano makapagmumuni-muni at makapagsaalaala ang isang Muslim kung wala naman palang kahulugan ang mga katangian ni Allah na binabanggit sa Quran? Ang Quran ba ay binaba ni Allah na naglalaman lamang ng mga talata tungkol sa mga kwento, mga ahkam o mga batas at mga takdang parusa? Bagkus sinasampalatayanan ng bawat Muslim na saklaw po ng Quran ang lahat ng kaalaman, lalong-lalo ang tungkol sa kaalaman sa dakilang tagapaglikha Allah na siyang mahalagang kaalaman. Naglalaman ito ng mga pinaniniwalaan natin tungkol sa mga pangalan at katangian ni Allah sa kahulugang literal. Subalit walang paglalarawan ng kahulugan nito ni paghahalin tulad sa katangian ng mga nilikha, sapagkat ito ay kabilang sa ghaibiyat, mga nakalingid na ipinaubaya na lamang natin kay Allah. Fadala ala imkanil ilmi bil ma'ani wa amal kayfiyat wal haqa'iq fa innaha min al ghaibiyat allati yufawwadu ilmuha ila Allah. Kaya nagpatunay ito sa pagkamaaari ng pagkakaalam sa mga kahulugan, hinggil naman sa mga paglalarawan sa kahulugan at mga realidad nito. Tunay na mga ito ay kabilang sa mga kaalamang nakalingid na ipinaubaya ang kaalaman sa mga ito kay Allah. Ang mali nila ay at-tafwid, ipinaubaya nila ang kahulugan at ito'y lihis at ligaw. Ang pagpapaubaya o tafwid ay ukol sa realidad na kalagayan ng katangian, sapagkat hindi ito maarok ng pag-iisip ng tao at hindi rin ito ipinaalam sa atin ni Allah. Gaya ng salita ni Allah, Ar-Rahman alal arsh istawa, ang napakamaawain ay sa trono lumuklok. Taha 5. Kaya ya ibliso mamanaka ang tasjuda lima khalaqtu biyaday. Nagsabi si Satanas, ano ang pumigil sa iyo na magpatira pa ka sa nilikha ko sa pamamagitan ng dalawa kong kamay? Ito ay sa Sad 75. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Bagkus ang dalawang kamay niya ay mga nakabukas, gumugugol siya kung paano niya niluloob. Al-Ma'idah 64. Ipinahayag ni Allah sa sarili niya ang mga katangian ito. Ang kahulugan ng dalawang kamay at pumaibabaw ay hindi lingid sa atin. Hindi ito nakatago. Naunawaan ito ng lahat ng tao. Subalit ang realidad at paglalarawan nito ay ipinaubaya natin ang kaalaman kay Allah, sapagkat ipinagbawal ni Allah na ito'y ilarawan o ihalintulad sa mga nilikha. Ito ang kaibahan ng tafwidul kayfiyya wa tafwidul ma'na, pagpapaubaya ng paglalarawan at pagpapaubaya ng kahulugan. Ipinaubaya natin kay Allah ang realidad at paglalarawan ng mga katangiang ito,
Subalit, ipinagtitibay at kinikilala natin ang mga katangiang ito. Dahil kung hindi natin pinagtibay ang mga kahulugan ng mga katangiang ito, lalabas na ang mga tekstong ito ay walang kahulugan. Thalithan, أن هذا المسلك يقتضي تجهيل السابقين الأولين من سلف هذه الأمة ووصفهم بأنهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأن آيات الصفات في حقهم بمنزلة الطلاسم وحروف المعجم التي لا تفيد معنى معقولا. Ikatatlo na ang landas na ito ay humihiling ng pagpapamangmang sa mga nangungunang kauna-unahan kabilang sa kanunuan ng lipunang ito, salaf, at ng paglalarawan sa kanila na sila ay nasa antas ng mga iliterato, hindi marunong sumulat at bumasa, mga mangmang na hindi nakakaalam sa aklat, kundi ng mga mithiin, at na ang mga talata na mga katangian ni Allah sa panig nila ay nasa antas ng mga agimat at mga titik ng talatingin, diksyonaryo, na hindi nagpapahiwatig ng isang kahulugang nauunawaan. Ang ikatatlo, sabi na may akda, anna hadal maslak, na ang landas na ito o ang paniniwala ng mga kampon ng pagpapamangmang yaqtadi tajhil sabiqin al-awwalin min salafi hadha al-ummah wa wasfuhum bi annahum bimanzilati al-ummiyin alladhina la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa anna ayati as-sifat fi haqqihim bimanzilati at-talasim وحروف المعجم التي لا تفيد معنى معقولا ay humihiling ng pagpapamangmang sa mga nangungunang kauna-unahan na mga sahaba at mga tabi'in kabilang sa kanunuan ng kalipunang ito, umma ng Islam, at ng paglalarawan sa kanila na sila ay nasa antas ng mga iliterato na hindi nakakaalam sa aklat kundi ng mga mithiin, at na ang mga talata ng katangian ni Allah sa panig nila ay nasa antas ng agimat. Sinasabi po dito ng mga akda na ang paniniwala ng mga kampo ng pagpapamangmang tajhil ay namamaratang sa mga as-salafus salih na mga mangmang din na walang nalalaman sa Quran kundi pagbibigkas lamang na parang mga loro, mga parot na natutong bibigkas ng mga salita, subalit walang nalalaman sa mga kahulugan nito. Wa hurufil mu'ajjam allati la tufidu ma'na ma'qulan, at mga titik ng talatingin diksyonaryo na hindi nagpapahiwatig ng isang kahulugang naunawaan. Mayroon kayang ganung uri ng diksyonaryo na mga titik lamang na wala namang nabubuong isang salita na may kahulugan. Parang mga literal lamang ng isang diksyonaryo na wala namang kahulugang naunawaan. Natapos na natin ang dakilang bahaging ito ng haligi ng pananampalataya. Ang pananampalataya, al-imanu billah, na siyang pundasyon ng pananampalataya. Ito'y ibinahagi natin sa 4 na bahagi. Ang unang bahagi, ang pananampalataya sa kairalan ni Allah, na ang pag-iral ni Allah ay katotohanan, taliwas sa mga ateista na tumanggi sa pag-iral ng tagapaglikhang Diyos o hindi naniwala sa Diyos. Samantalang isang Muslim ay walang anlinlangang sumasampalataya sa pag-iral ng Diyos. Tinalakay natin na ang pananampalataya sa kairalan ni Allah ay may 4 na mga patunay. Ang una, matinong naturalisa. Ikalawa, lantay na pag-iisip. Ikatatlo, nasaksihang pandama. Ika-4, ang tumpak na batas. At tinalakay natin ang ilang mga pangkat na naligaw sa bahaging ito ng pananampalataya. Ikalawa, ang pananampalataya na si Allah ay bukod tangi sa kaniyang rububiyya, na sumasampalataya na si Allah lamang ang Panginoon.
ang tagapaglikha, ang tagatustos, ang hari, ang nangangalaga sa kapakanan, ang nagbibigay buhay, ang nagbibigay kamatayan, at ang nangangalaga sa universe na ito. Pagkatapos nito, tinalakay natin ang mga batayan nito at tinalakay din natin ang mga pangkat na sumalungat sa bahaging ito. Ikatatlo, ang pananampalataya kay Allah na siya bukod tangi sa uluhiyya, na siya lamang ang may karapatan sa pagsamba ng walang katambal. Natalakay natin na ang pananampalataya sa uluhiyya ay naglalaman din ng pananampalataya ng rububiyya. Ikaapat, ang pananampalataya sa al-asma' was sifat, mga pangalan at mga katangian niya sa paraang naaangkop sa kanyang kadakilaan ng walang tahrif, walang ta'til, walang takyif at walang tamthil. Pagkatapos nito, natalakay din natin ang mga siktang sumalungat sa bahaging ito ng pananampalataya. Kaya naman, ang pananampalataya kay Allah ay narapat na maisakatuparan ang apat na bagay na ito. Ang pananampalataya sa kairalan niya, ang pananampalataya sa kanyang rububiyya, at ang pananampalataya sa kanyang uluhiyya, at ang pananampalataya sa al-asma was sifat. At dito po natin natapos ang pinakamahalagang ito na haligi ng pananampalataya, al-imanu billah, ang pananampalataya kay Allah. At sa susunod na aralin, insyaallah, kung loloobin ni Allah, ay simulan na natin ang ikalawang haligi ng pananampalataya, ang pananampalataya sa mga anghel. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول